Kabanata 10:21. Garantisadong kasiyahan. Ang mukha ni Isaac ay nagbago din ng bahagya habang pinapaliit ang kanyang mga mata. Bakit ka nagmamalasakit sa kanyang anak, Miss Stanton? Tumingin si Nicole sa kanya, mayabang ang kanyang tingin. Dahil gusto ko. Mayroon bang problema doon? Ang mga mata ni Isaac ay makitid habang tinitingnan niya ang malamig na ekspresyon. Pagkatapos, bigla siyang ngumiti at nakaka-relax. Kung paano nakakaintriga. Si Nicole ay may pag-uugali ng isang nasirang binibini. Kung siya ay matapang na ito, tila walang kinalaman kay Clayton. Ang mga tao ay palaging gusto ng sinumpa na Brat Michael. Maging si Nicole ay niloloko siya. Shocked si Isaac. Si Nicole ay talagang na-trick ng isang bata. Malinaw na hindi siya ang matalino at may kakayahang. Itinaas ni Isaac ang kanyang mga kamay at ngumiti. Ang nakalantad ng kanyang bathrobe ay lumaki ng mas malaki na parang sinasadya niyang hinihimok siya. Nag-misspoke ako. Kung kailangan mo ng tulong, makakatulong ako sa iyo na hanapin siya. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, hindi nais na tingnan ang maruming tao na ito ng mas matagal. Hindi na kailangan. Dahil ang ating pag-uusap ay wala kahit saan, aalisin ko na ang aking pag-iwan ngayon. Maghintay, Miss Stanton. Sa palagay mo maaari ka lang pumunta at pumunta ayon sa gusto mo. Ang tinig ni Isaac ay may isang pahiwatig ng masamang lamig. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Isaac, mayroon akong isang mas mahusay na alok, mas malaking benepisyo. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Biglang tumayo si Isaac, ang kanyang titig na masungit na sizing na si Nicole pataas at pababa, at nagsalita siya ng isang mapang-akit na tinig. Gusto mo ba ng pamilyang Sloan? Hanggat ang aming dalawang pamilya ay sumali sa pag-aasawa, ang buong Sloan family ay magiging iyo. Sa hinaharap, magagawa mo ang anumang nais mo, maging sa kalayaan, at walang masasabi na salita. Sumimangot si Nicole at tumingin sa kanya. Hindi talaga siya nagbibiro. Ngumiti si Isaac. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Sloan. Ang pamilyang Sloan ay akin, at sa likuran ko ay halos kalahati ng kabisera sa kalayaan. Ang lahat ng ito ay magiging iyo. Kumurap si Nicole at hinabol ang kanyang mga labi. May pagkakaintindihan ba kayo ni Ginoong Sloan? Wala akong interes sa iyo. Alam ko. Dahil ito ay alyansa sa kasal, maaari tayong maging pantay na termino. Malaya kaming magkaroon ng aming sariling mga gawain pagkatapos ng kasal. Maraming mga kababaihan na nagnanais ng posisyon ni Ginang Sloan, ngunit mula pa noong nakita kita, naramdaman ko na ang posisyon na ito ay kabilang sa iyo. Nabigo sa kanya si Isaac. Ang kanyang tinig ay mapang-akit, at ang kanyang mga mata ay gumala-gala sa buong katawan niya. Ito ay ang titig ng isang lalaki na sumusukat sa isang babae. Si Nicole ay nag-recoil sa kasuklam-suklam na parang humakbang siya sa isang tumpok. Ginoong Sloan, ang aking pamilya ay walang plano na sumali sa isa pa sa pag-aasawa. Pumunta maghanap ng ibang tao. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Biglang nakaramdam si Isaac sa kanyang palso. Sa sandaling hinawakan niya ito. Ang kanyang hinlalaki ay malumanay na hinaplos ang loob ng kanyang palso, at ang masarap na pandamdam ay nagulat sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Nicole. Tiningnan siya ng babala ng walang bakas ng kagandahang loob. Isaac Sloan. Ang mga sulok ng labi ni Isaac ay nakabitin sa isang masamang arko. Miss Stanton, hindi mo ba talaga ako isa sa alang-alang? Maaari mo itong subukan. Ginagarantiyahan ko na masisiyahan ka. Ang implikasyon sa kanyang mga salita ay malinaw. Ang alyansa ng kasal na nabanggit kanina ay isang kalahating katotohanan lamang. Sa sandaling hinawakan niya ang kanyang malambot at maislan na kamay, ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay nahok ng isang manipis na thread. Hindi niya maiwasang matikman siya. Gayunpaman, si Nicole ay labis na tinanggihan, at ang kanyang ekspresyon ay hindi kasiya siya. Agad niyang inalog ang kanyang kamay at ginamit ang isang tisyo upang mabangis na panasan ang lugar na hinawakan niya. Naging malamig ang mga mata ni Isaac. Ito ay katulad ng pagsampal sa kanyang mukha. Nahiya ka ba sa akin? Ang malamig na mga mata ni Nicole ay lumusot sa kanya. Isaac Sloan, binalaan kita. Hindi ito kalayaan. Hindi ka nagkakahalaga dito. Nagyelo si Isaac. Sa kanyang katayuan, sino ang maglakas loob na huwag pansinin siya ng ganyan? Hindi siya naniniwala na hindi niya magawa ang batang babae na ito na may magulong pribadong buhay na isumite sa kanya.
Kabanata 10:22. Little Bastos. Ang dugo ni Isaac ay sumugod sa kanyang ulo. Tumanggi siyang tanggapin na kinot siya at sinisisi ng isang babae. Nash niya ang ngipin at ngumiti ng malamig. Ganun ba? Pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo. Biglang inabot ni Isaac upang hawakan ang mukha ni Nicole, ngunit sinampal niya ang kanyang kamay bago makadapo. Ang kanyang mga mata ay naging malamig habang bigla niyang itinaas ang kanyang kamay upang sampelan siya. Gayunpaman, si Isaac ay mayroon pa ring ilang mga kasanayan. Nakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon ng matagal. Maayos niyang iniiwasan ang kanyang kamay at pumunta upang kunin ang kaliwang balikat. Si Nicole ay sumandal ng bahagya, kaya't hindi pinamamahalaan ni Isaac na kunin siya. Nagdilim ang mga mata ni Isaac. Sinaksak niya ito at sinubukan na aipin siya sa dingding upang mapigilan niya ang kanyang mga kamay at paa. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Nicole ay mas mabilis kaysa sa naisip niya. Siya ay dodged sa gilid sa sandaling siya ay dumating. Ang susunod na segundo, si Isaac ay natitisid ng ilang mga hakbang. Bago niya mabawi ang kanyang balanse, sinipa siya ni Nicole sa likuran ng kanyang guya nang walang tigil. Ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang bumagsak sa plorera sa tabi niya. Ang plorera ay nahulog at nawasak. Marahas ang tunog. Malugod ang mga mata ni Nicole. Malapit na lang siya sa isang balikat na itapon upang maparalisa siya, ngunit sa sandaling iyon, mayroong isang kaguluhan mula sa labas. Tumahimik siya. Papasok na ba ang mga bodyguard? Si Isaac ay nasa sobrang sakit. Ang kanyang harapan ay marumi ng maraming dugo, at siya ay nasa sobrang sakit na nawalan siya ng lakas upang sumigaw kahit natulong. Miss Stanton, talagang minamaliit kita. Maghintay ka lang. Bago siya makatapos, biglang nagbukas ang pinto. Tumalikod si Nicole sa kanyang ulo at hindi sinasadya na lumipat ng isang hakbang sa tabi ni Isaac. Kung pumasok ang kanyang mga bodyguard, gagamitin ni Nicole si Isaac upang bantayin sila upang makalabas siya sa isang piraso. Gayunpaman, ang taong pumasok ay hindi isang bodyguard. Ito ay si Clayton. Ang mukha ni Clayton ay madilim at malabo na may bahagyang mabangis na hitsura. Ang kanyang mga mata ay scarlet, at ang kanyang malinis na shirt ay medyo nagkagulo sa ngayon. Agad na nalubog ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang eksenang ito. Pinahiya ka ba niya? Tanong ni Clayton kay Nicole. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at mahinahon na sumagot. Ayos lang ako. Hinahawakan ko ito. Sa ilang kadahilanan, nang makita niya na lumitaw si Clayton sa harap niya, naramdaman niya ang kanyang panahunan na tumira. Ang mukha ni Isaac ay biglang naging panahunan nang makita niya na si Clayton ang pumasok. Bakit ka nandito? Bastos ka, sino ang nagpapasok sa iyo? Sa kasalukuyang galit na hitsura ni Isaac, ang huling taong nais niyang makita ay ang maliit na bastos na ito ay binubuli mula pa noong bata pa. Si Clayton ay dapat na tumatawa sa kanyang puso. Nagdilim ang mga mata ni Clayton. Ang kanyang mukha ay nagbago sandali at ang kanyang madilim na aura ay naging mas matindi. Tahimik at malamig ang silid. Tulad ng paglalakad ni Clayton, naalala niya na nandoon pa rin si Nicole. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay curly sa isang ngiti ng isang ngiti. Hintayin mo ako sa labas habang may tinatanong ako sa kanya, okay. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig at malapit nang sabihin, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang malamig at mahigpit na pagtingin sa kanya na hindi pa niya nakita. Ito ay maliit na hindi pamilyar. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol kay Lil Michael, napagpasyahan niya na hindi ito ang oras upang manirahan iyon. Tumanggo siya at naglakad palabas. Sa labas, tumingin siya sa pinangyarihan at medyo natigilan. Ang koridor ng mga bodyguard na orihinal na nakatayo sa labas ay naharang ngayon ng isang maayos na hilera ng mga bodyguard ni Clayton. Dinala ni Clayton ang maraming tao at may mas malakas na puwersa. Hindi katakataka na wala sa mga bodyguard sa labas ang kumilos kapag may paggalaw sa loob. Wala sa kanila ang sumugod. Ang taong nakatayo sa harap ay napanood siya na lumabas at tumanggo ng bahagya na may magalang na pag-uugali. Miss Stanton. Tumanggo si Nicole at tumayo na hindi malayo upang maghintay para kay Clayton. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan, at si Clayton lamang ang may sagot. Bigla, narinig ni Nicole ang isang sumisigaw na hiyawan ng dugo na nagmula sa loob. Kabanata 10:23. Charity. Bahagyang nanginginig si Nicole. Hindi ito tunog tulad ng boses ni Clayton. Sa kasong iyon, ito ay hiyaw ni Isaac.
Biglang nakaka-relax si Nicole. Sa presidential suite, si Isaac ay flat sa ibaba habang si Clayton ay lumulubog sa itaas niya ng isang kamay sa paligid ng kwelyo ni Isaac upang hawakan siya sa posisyon. Ang iba pang kamay ni Clayton ay mabangis na bumagsak sa mukha ni Isaac. Sa ilang sandali, ang mukha ni Isaac ay natakpan ng dugo at nabugbog at namamaga. Hindi rin masabi ni Isaac ang isang kompletong pangungusap. Nakakagulat ang dugo sa kanyang bibig. Parang si Isaac ay nasa kanyang huling hininga, sa wakas ay tumigil si Clayton sa isang malamig na titig. Clayton squatted sa gilid, nakatingin kay Isaac mula sa mataas sa itaas. Madilim ang kanyang mga mata. Saan mo nilagay ang anak ko? Ang tinig ni Clayton ay mahiwaga tulad ng isang halimaw na nagmula sa kamatayan. Ang tao na nasa sahig ay tahimik na parang patay na siya. Gayunpaman, alam ni Clayton na hindi patay si Isaac. Siya ay sinadya kapag hinagupit si Isaac upang matiyak na hindi nito nasaktan ang kanyang mga vitals. Isang kakaibang tawa ang lumitaw mula sa dibdib ni Isaac. Bagaman siya ay labis na galit, mayroon pa rin siyang batang lalaki sa kanyang mga kamay. Tahimik na pinapanood siya ni Clayton na tumawa. Binuksan ni Isaac ang kanyang mga mata ng kakaiba. May ngiti siya na parang nanunood siya ng magandang palabas. Talagang isinasaalang-alang mo ba ang maliit na anak na lalaki ng isang babae na iyong anak? Kahit na ang kanyang huling pangalan ay Sloan, pareho siya sa iyo. Hindi siya magiging bahagi ng pamilyang Sloan. Si Isaac ay tumulo ang luha at dugo ay umagos sa kanyang mukha. Malamig ang mga mata ni Clayton habang hinawakan niya ang kwelyo ni Isaac at binalaan siya. Walang nagmamalasakit sa lugar na iyon. Nakompromiso ako ng isang beses at inalis si Michael, at ang lahat ay maayos at marumi. Gaano kakatapang na bumalik sa iyong salita? Ang mga mata ni Clayton ay tulad ng isang lobo, uhaw sa dugo na may hangarin na pagpatay. Nag-sneak si Isaac. Fine at dandy. Halos mapuspos mo ako sa iyong negosyo, at lahat ay nagsisisi na iniwan mo ang pamilyang Sloan. Ito ay parang ang aking posisyon ay dapat ibigay sa iyo, ngunit karapat-dapat ka ba dito? Sumulyap siya kay Clayton. Ang kanyang mga mata ay napuno ng paninibugho at sama ng loob. Dumating ka rito kasama ang maliit na bastos na iyon at sinusubukan mong makalapit sa Stanton Corporation kay Nicole dahil nais mong humiram ng kapangyarihan ng Stanton Corporation na bumalik sa pamilyang Sloan, di ba? Ang mga mata ni Clayton ay malabo at malamig habang ang kanyang mukha ay naging panahunan. Ang galit sa kanyang mga mata ay lumakas. Manahimik ka. Sa palagay mo ba ay nagmamalasakit ako doon? Kung nais ko ang posisyon na iyon, sa palagay mo ba makakaupo ka pa ba? Nash ni Clayton ang kanyang ngipin at tiningnan si Isaac. Para kay Clayton, sa sandaling sumali siya sa Sloan family ay ang pagsisimula ng lahat ng nakalulungkot. Sa wakas ay pinamamahalaang niya na umalis, kaya paano pa rin niya may isip ang tungkol sa pagbabalik? Walang kinalaman si Clayton sa kanila magpakailanman. Si Isaac Sloan ay nag-isip lang ng sobra. Sinaksak si Isaac sa mga salita ni Clayton. Para bang ang lahat ng mayroon siya ngayon ay kawang-gawa lamang na ibinigay sa kanya ni Clayton dahil ayaw niya ito. Lahat ng ito ay dapat na akin sa unang lugar. Naisip ni Isaac. Tumalon ang kilay niya habang siya ay nagsalita ng malupit. Ang isang maliit na bastos na tulad mo ay karapat-dapat sa posisyon na ito. Nais mo bang ang psychotic na ina mo ay ipinahayag upang ang pangalan ng pamilya ng Sloan ay nasira? Nag-sneer si Isaac. Kapag tiningnan niya ang karaniwang katamtaman at mapagparaya na hitsura ni Clayton, ang isang apoy ay hindi makakatulong ngunit mag-apoy sa kanyang puso. Alam ng pamilyang Stanton ang lahat tungkol sa iyong nakaraan. Maging si Nicole, na yumuko ka sa pagkapit ay alam rin tungkol dito. Wala siyang pakialam sa iyo. Dumating siya rito upang tanungin ako tungkol sa iyo, sinabi ko sa kanya ang lahat. Nakita ni Isaac kung paano nagbago ang mukha ni Clayton at hindi maiwasang tumawa. Hindi niya pinansin ang sakit mula sa kanyang katawan at patuloy na nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Tumigil sa pangangarap. Mas gugustuhin niya na itapon ang sarili sa akin kaysa bigyan ka ng isang pagkakataon. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil sa malalim sa loob, ikaw ay katulad ng iyong ina. May sakit ka. Kabanata 10:24. Anong uri ng basurahan? Bago matapos si Isaac, ang kamay ni Clayton ay malamig na lumubog, sinuntok ang kanang bahagi ng mukha ni Isaac. Ang mga salita ni Isaac ay talagang marumi. Malamig ang mga mata ni Clayton habang tumayo siya.
Pinutok niya ang kanyang mga kamay ng labis na disdain. Si Isaac ay tinamaan sa gilid. Sa oras na ito, wala na siyang lakas na magsalita. Ang bawat butas ng kanyang katawan ay nasasaktan habang siya ay namumula. Hindi ito ang iyong lugar upang magbigay ng mga direksyon sa aking babae. Isaac, alam ko mismo kung anong uri ng basurahan ka. Kung naglalagay ka ng isang daliri sa aking anak, babayaran kita sa iyong buhay. Malakas na nagsalita si Clayton at lumingon upang buksan ang pintuan. Nakita niya si Nicole sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga mata. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi at lumingon sa mga bodyguard na nakatayo sa gilid. Dalhin mo siya. Walang magandang oras si Isaac hanggang sa hinahanap nila si Lil Michael. Tumango ang bodyguard at agad na pumasok sa loob kasama ang iba bago bumalik, na pinupukaw si Isaac tulad ng isang patay na baboy. Ang mga bodyguard ni Isaac ay ganap na pinangungunahan at walang pagkakataon na pigilan. Maaari lamang silang manood habang inalis si Isaac. Naglakad si Clayton kay Nicole at huminto. Ang kanyang tingin ay mas malambot kaysa sa dati. Lumambat din ang boses niya. Bumalik tayo. Nakita niya ang hem ng kanyang palda sa ilalim ng kanyang Amerikana at alam niya na nagmula siya mula sa pagdiriwang. Marahil ay hindi rin siya nagkaroon ng oras upang baguhin ang kanyang damit. Tumahimik si Nicole at nagsalita ng isang malinis at malinaw na tinig. Clayton, hindi mo ba balak sabihin sa akin ang iyong lihim? Nais ni Clayton na maghintay para sa tamang oras, ngunit kailan ang tamang oras? Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kung pinahihintulutan ang mga kondisyon, handang panatilihin itong lihim ni Clayton para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naririnig ni Nicole ang ilan sa mga paggalaw sa loob habang nakatayo siya sa labas. Gayunpaman, sa paglipas ng oras, bigla siyang nakaramdam ng pagod. Ito ay isang pakiramdam ng pagkapagod na nagmula sa puso. Ito ay tulad ng unang pagkakataon na nakilala niya is Clayton. Siya ay mainit-init at katamtaman sa harap niya, at nang tumingin siya sa kanya, parang siya lamang ang nakikita niya. Gayunpaman, nakita niya ang ibang Clayton ngayong gabi. Ito ay panig na nakatago ng labis. Pinatay niya ito. Parang hindi niya kailanman matouch ang kanyang lihim. Ang pakiramdam na ito ay nakakaramdam ng kakilakilabot. Tumangala siya sa kanya. Malinaw at maganda ang kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang matulungan kang mahanap si Lil Michael, ngunit ang ating relasyon ay kailangang palamigan ng kaunti. Si Nicole ay hindi palaging maging isang panig na pag-unawa sa hindi maintindihan na pag-uugali ng lalaki. Bagaman naniniwala siya sa karakter ni Clayton, hindi nangangahulugang ang relasyon na ito ay walang hanggan, lalo na mula nang siya ay nagdusa ng isang beses. Since Nicole could not walk into his heart, she would not even try. She finished speaking, smiled, and turned to leave. The moment Clayton heard her words, the emotions in his eyes raged and he fiercely reached out to tug her hand. What do you mean by that? There was a tremble and hoarseness in his voice. If she suspected him, she would not have come over to help. She would not have called him countless times. Bakit? Why did it suddenly turn out like this? Clayton just had not had the time to explain it to her yet. Nicole forced a smile. It's more important to find Lil Michael first. You go on and ask Isaac while I ask other people. Tumahimik ang boses niya. Hindi niya makaya upang tumingin muli si Clayton sa mga mata at lumingon upang bawiin ang kanyang kamay. Gayunpaman, ayaw ni Clayton na hayaan siyang umalis ng ganoon. Huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang kanyang sarili. Hindi niya hayaang takutin siya ng kanyang pagkawala ng pag-iingat. Mahigpit na hinawakan ni Clayton ang kanyang kamay at kinagat ang kanyang mga labi. Magsama tayo. Pagkatapos, hinailan niya ito habang naglalakad sa harap. Sumimangot si Nicole, hindi makapagpalaya. Nakatitig siya sa kanyang likuran at nagtaka kung kailan naging domineering at hindi makatwiran si Clayton. Kabanata 10:25. Sabihin ko sa iyo ang lahat. Umalis sila sa hotel. Binuksan ni Clayton ang pintuan ng kotse at pumasok si Nicole sa loob bago makapasok din. Nabigla si Nicole na lumipat siya sa loob ng pagmamadali. Medyo nagulat siya sa pagbabago ni Clayton sa pag-uugali. Drive. Inutusan ni Clayton ang driver. Dahan-daang nagsimula ang kotse, ngunit hindi pinakawalan ni Clayton ang kamay ni Nicole. Lumipas ang mahabang panahon. Ang emosyon ng lahat ay huminahon ng bahagya.
Nais ni Nicole na hilahin ang kanyang kamay, ngunit hindi pinaluwag ni Clayton ang kanyang pagkakahawak. Sinulyapan niya siya mula sa gilid na may isang komplikadong ekspresyon. Gayunpaman, ang kanyang mainit na mata ay napuno ng karaingan at pagkabalisa. Nicole, sabihin ko sa iyo ang lahat ng nais mong malaman, okay? Tumahimik si Nicole at kinagat ang kanyang mga labi. Hindi ko alam ngayon. Malabo niyang naintindihan ang kanyang nakaraan sa kanyang puso. Marahil ay labis na iniingatan ni Isaac, ngunit ang mga seeds na iyon ay nagugat sa kanyang puso. Hindi na makalayo si Clayton sa mga bagay na ito. Wala namang alam si Nicole tungkol sa nakaraan ni Clayton, at ang pagiging blanko na iyon ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng katiyakan. Ang mukha ni Clayton ay panahunan, at mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng mapait. Kahit na nais mong mapurol sa akin, kailangan mong bigyan ako ng pagkakataon na tabyusan ang aking sarili, di ba? Bukod, ano ang sinabi ni Isaac ay hindi ang katotohanan. Ito ang unang pagkakataon na kinuha niya ang inisyatibo upang banggitin ang sinabi ni Isaac. Kinagat ni Nicole ang labi. Kahit na siya ay impulsive ngayon lang, hindi niya inakala na ito ay lilipas. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang mahanap si Lil Michael. Hindi niya mapigilan ang atensyon ni Clayton. Ngumiti si Nicole. Oo, maghintay tayo hanggang sa makita natin si Lil Michael. Bigyan kita ng isang pagkakataon. Natapos na siyang magsalita. Ngumiti si Clayton. Mukha siyang nakaginhawa. Sa huli, sa wakas ay pinakawalan niya. Alam niya na hindi siya komportable at tumulong na kuskusin ang kanyang kamay. Nicole, mangyaring huwag sumuko sa akin ng madali. Kung nais mo pa ring makipaghiwalay sa akin pagkatapos malaman ang aking nakaraan, tatanggapin ko ito. Ang hindi kasiya siyang nakaraan ay hindi niya may angat ang kanyang ulo. Kung siya ay disdainful sa kanya, wala siyang sasabihin. Gayunpaman, si Clayton ay hindi pumayag na mangyari ito ngayon. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Dinala sila ni Clayton sa bagong bahay na binili niya dati. Nagyelo si Nicole sa sandaling makalabas siya ng kotse. Siya ay na-trauma sa lugar na ito. Ito ang bahay na ginamit ni Clayton upang ilagay ang isang higanteng buwaya para kay Lil Michael dati. Sinabi ni Clayton, itatago natin si Isaac dito, kaya walang makakahanap sa kanya. Kung ayaw mong pumasok, maaari kang maghintay sa kotse habang tinatanong ko siya. Naisip ito ni Nicole. Hindi talaga niya nais makita si Isaac, kaya tumanggo siya at pinili na manatili sa kotse. Lumipas ang oras, at hindi sinasadya, nakatulog si Nicole na naghihintay sa kotse. Ito ay halos madaling araw, lumabas si Clayton na may madilim at malabo na mukha. Si Isaac ay may hawak sa kahinaan ni Clayton. Paano niya madaling ibunyag ang kinaroroonan ni Lil Michael? Nais ni Isaac na makita si Clayton na nababahala at walang kapangyarihan. Kaya, kahit gaano karaming mga pagbugbog ang kinuha niya, alam niya na si Clayton ay walang magagawa sa kanya. Nang lumabas si Clayton, sumabog ang malamig na hangin at agad na pinakalma ang kanyang mainit na emosyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Mag-imbestiga sa mga lugar na naruroon ni Isaac pagkatapos na dumating siya sa Medianya. Alamin kung sino ang nagpadala ng kanyang bayan. Inihang ni Clayton ang telepono at tumangala. Tumingin siya sa kotse na hindi kalayuan. Ang driver ay nasa isang sulok sa labas upang huminga mula sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang naglalakad siya ng malalaking hakbang. Binuksan ni Clayton ang pintuan ng kotse at nakita ng maayos si Nicole. Ang hangin sa labas ng pintuan ay sumabog, na ginawa ni Nicole na sumimangot sa kawalang kasiyahan. Umungol siya sa ilalim ng kanyang hininga at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Natigilan sandali si Nicole nang makita niya ang pagod ngunit mainit at nakangiting mukha ni Clayton. Hinaplos ang kanyang mga mata, biglang naging malinaw si Nicole. Nalaman mo ba? Kabanata 10:26. Ang nagbubuklod sa kanya. Hindi sinasadyang nakatulog si Nicole. Ngumiti si Clayton, isinara ang pintuan, at lumibot sa upuan ng driver. Ibabalik kita sa pahinga. Walang pag-unlad kasama si Lil Michael para sa ngayon, ngunit malalaman natin sa lalong madaling panahon. Sumagot si Nicole sa ilalim ng kanyang hininga at hindi nagsabi ng ibang salita. Kailangan niyang bumalik upang hugasan at baguhin ang kanyang damit. Dumating sila sa apartment ng di nagtagal.
Pumasok siya sa elevator, pumasok sa pintuan, at dumiretso sa banyo upang maghugas. Hindi napansin ni Nicole na si Clayton ay sumunod sa likuran niya. Nang siya ay nasa loob ng paliguan, bigla niyang naalala na naruroon si Eric sa okasyon. Kung may kinalaman si Eric sa bagay na ito. Nagyelo si Nicole at nagbabalak na magmadali at magtanong. Bigla, narinig niya ang tunog ng isang tao na naglalakad sa loob ng sala. Nagbago ang mukha niya. Ang boses ni Clayton ay nagmula sa labas. Nicole, naririnig mo ba ako? Natigilan si Nicole. Clayton, hindi ka pa umalis. Tumugon siya. Bagaman may ilang mga bagay na nais kong kalimutan, hindi ko maipanggap na walang nangyari. Dumating si Isaac sa median niya upang mapahirap ako magpakailanman, at nagtagumpay siya. Ang tinig ni Clayton ay labis na mabagal at malabog na may isang pahiwatig ng hoarseness. Bigla siyang tumawa. Hindi ko sinabi sa iyo dahil natatakot ako na matakot ka. Gusto kong maghintay hanggang matapos kang mahalin ako upang magkaroon ka ng mas kaunting mga saloobin na iwanan ako. Direkta ang ipinahayag ni Clayton sa kanyang makasariling mga saloobin. Ang paggamit ng pag-ibig upang itali si Nicole ay ang tanging magagawa niya. Tumayo si Clayton sa labas at sumandal sa dingding. Gusto niyang sabihin ang lahat ngayon dahil hindi siya naglakas loob na tumingin sa pagkabigla at kasuklam-suklam na titig ni Nicole. Ang pakiramdam na iyon ay mas masahol kaysa sa paglabas ng kanyang puso. Nang makilala ng aking ina ang aking ama, na lamang na niloko siya. Nagsinungaling siya sa kanya at sinabing siya ay nagpakasal sa kanya. Nagsinungaling siya at sinabi na mayroon siyang tunay na damdamin para sa kanya. Pagkatapos, hindi siya nakakuha ng diborsyo, kaya't nabaliw siya. Sinubukan ni Nicole na magbihis ng isang kulimlim, ngunit nang marinig niya na nagsasalita si Clayton, hindi niya sinasadya na tumahimik. Sa pamamagitan ng pintuan at pader, naramdaman niya ang kalungkutan sa kanyang tinig. Nababaliw siya at sa akin binunten. Tinamaan niya ako at pinagalitan ako. Pinalamanan niya ang aking bibig ng mga dessert na ginawa niya na walang kumakain at nalock ako sa basement bilang parusa. Sa wakas natuklasan ng aking ama ang kanyang budi at kinuha ako sa pamilyang Sloan, ngunit ang buhay ay hindi kaaya-aya, lalo na para sa isang iligal na bata na katulad ko. Sa iba pa ay ang bunso sa pamilya at hindi pa rin lumaki sa oras na iyon. Tumahimik si Clayton habang ang kanyang boses ay garalgal. Sa isang angkop na galit, nagpunta ako sa aking ina, ngunit siya ay ganap na nabaliw. Naupo siya sa windowsill sa itaas, kumanta. Sinubukan kong sunggaban siya, ngunit naisip niya na nais kong itulak siya, kaya't sumigaw siya at tumalon pababa ang sarili. Ang kanyang tinig ay malabo at patag, ngunit mayroong isang malakas na bakas ng kalungkutan sa loob. Sumimangot si Nicole ng bahagya habang ang pagkabigla ay nagsimulang mag-emerge sa kanyang puso. Ang banayad at katamtaman na Clayton ay talagang lumaki na tulad nito. Binuksan niya ang kanyang bibig at malapit na lang sabihin, ngunit ginambala siya ni Clayton. Sa araw na iyon, alam ng lahat na pinatay ko ang aking ina. Dahil ito ay isang iskandalo, pinigilan ito ng pamilyang Sloan. Nang maglaon, ang aking ama ay tumatawag sa hagdan. Nahulog lamang siya dahil hindi siya tumayo ng matatag, ngunit si Isaac iginiit na nasa likuran ko siya at tinulak siya. Kabanata 10:27. Karapat-dapat sa iyo. Tumawa si Clayton, ngunit tunog ito ng isang maliit na kahabag-habag. Nang marinig niya ang tunog ng pagbubukas ng pinto, nagyelo siya at tumingin upang makita na si Nicole ay naglalakad palabas sa kanyang bathrobe. Basang-basa pa ang buhok niya. Tahimik na tiningnan siya ni Nicole. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili ng kaunti. Bakit ko sinabi na nais kong malaman ang mga bagay na ito? Paano ko siya maalala ang sakit ng nakaraan muli? Naglakad si Nicole sa kanya ng hakbang-hakbang. Tumingin sa Clayton, naabot ni Nicole at hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang tono ay tinged sa pagkakasala. Pasensya na. Hindi ko dapat pilitin na sabihin mo ito. Alam niya na ang katotohanan ay nakakagulat, ngunit hindi niya inaasahan na itatayo ito sa unang kalahati ng kapos-palad na buhay ni Clayton. Ang mga mata ni Clayton ay bahagyang pula at dugo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at kinuha ni Nicole sa kanyang mga braso. Ang kanyang yakap ay masikip, at nadama ni Nicole ang kanyang puso na masira habang nakikinig sa kanyang tibok ng puso.
Ang kanyang luha ay hindi makakatulong ngunit dumaloy habang humihikbi siya ng mahina. Clayton, paano ka lumaki ng maayos? Madali para sa isang iligal na anak na maging masama sa ganoong uri ng napakaraming kapaligiran. Hindi dapat magkaroon ng kakulangan ng mga tao sa paligid niya na nais na gawin siyang mahulog sa kamatayan. Gayunpaman, hindi nahulog si Clayton. Hindi siya umasa sa kapangyarihan ng pamilyang Sloan. Inukit niya ang isang mahirap na landas para sa kanyang sarili sa kanyang sariling paraan, na pinayagan siya at si Michael na mabuhay ng isang disenteng at matapat na buhay. Paano naging maayos si Clayton? Ang mga braso ni Clayton ay humigpit sa paligid niya habang inilibing niya ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat. Ang mga salitang iyon ay tila nagiging sanhi ng biglang pag-alis ng kanyang mga balikat. Tama. Paano ko nadaanan ang lahat? Nakalimutan ni Clayton. Tahimik, nagsalita siya. Siguro ito ay upang makatayo ako dito ngayon at maging isang karapat-dapat na sapat para sa iyo. Ang pagkakaroon ni Nicole ay nadama ni Clayton na ang kanyang pagtitiis at pakikibaka ay makabuluhan. Siya ay napakamaliwanag at hindi kailanman nakita ang marumi ng mundo, palaging nakabalot sa itaas nito. Unti-unting nais ni Clayton na malapit sa kanya. Gusto niyang manatili sa kanya hanggang sa siya ay namatay. Bumagsak si Nicole sa isang hikbi at hinawakan ang kanyang ulo, pinapaginhawa siya. Pagkatapos ay manatili sa tabi ko. Maging mabuti tulad nito magpakailanman. Ang kanyang puso ay nasira, kahit na sinabi sa kanya ni Clayton na ang kanyang lamang ay lahat ng kilos, maiintindihan niya ang kanyang pagdurusa. Mapapatawad siya. Ngumiti si Clayton. Para bang ang madilim na ulap ay nahati mula sa kanyang mga mata at naging mainit sa tagsibol. Hinawakan niya ang buhok niya. Basang-basa ito mula nang lumabas siya bago ito matuyo. Malumanay na pinakawalan siya ni Clayton. Ang kanyang tingin ay puno ng kagalakan. Tutulungan kita na matuyo ang iyong buhok. Tumanggo si Nicole, at pumasok si Clayton upang makakuha ng isang tuyong tuwalya. Hinayaan niya siyang umupo sa sofa at tumayo sa likuran niya. Siya ay gumagalaw ng marahan na hindi isang solong strand ng kanyang buhok ay hinatak. Nicole, hindi mo nababanggitin ang pakikipaghiwalay sa akin, di ba? Ang kanyang tinig ay may pag-iingat. Nanginginig ang puso ni Nicole. Napangiti siya sa kanya. Hindi sa oras na ito, ngunit depende ito sa iyong pagganap sa hinaharap. Maingat si Clayton at malumanay na hinaplos ang kanyang buhok at nagsalita sa isang mababang boses pagkatapos ng mahabang panahon. Okay. Magsasagawa ako ng maayos. Ngumiti si Nicole at kumurap. Napakaswerte niyang nakilala ang ganoong tao. Matapos ang 10 minuto, pasensya na paulit-ulit na pinunasan ni Clayton ang kanyang buhok at kahit na hiniwa ang kanyang buhok ng mahahalagang langis. Bagaman ang kanyang mga paggalaw ay awkward, ang proseso ay hindi mali. Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig, pagkatapos ay nagbuntong hininga at kinagat ang kanyang mga labi. Clayton, kung malungkot ka, itinatago ito sa iyong puso ay hindi isang magandang bagay. Maaari mong sabihin sa akin. Hindi kita kailanman maiiwasan dahil wala kang ginawa na mali. Kabanata 10:28. Gusto ko talaga kayo. Natapos si Nicole. Ang mga paggalaw ng kamay ni Clayton ay tumigas ng bahagya. Mula sa itaas, nakita niya ang kanyang madilim na buhok at ang kanyang puti at malambot na leeg. Ang pagpindot lamang nito ay sapat na upang mag-iwan ng mga marka dito. Ginawa nitong naramdaman ang paghihimok na mag-iwan ng marka, ngunit hindi niya kayang gawin ito. Kapag siya ay nagsalita, ang kanyang tinig ay malambot tulad ng isang simoy ng tagsibol o isang bukal ng tubig na dumadaloy sa kanyang puso. Wala pa ring sinabi sa kanya na hindi ka nagkakamali dati. Malinaw na nakita ng dalaga na ang kanyang ina ay tumalon sa kanyang sarili noon, ngunit ikinakalat niya ang salitang itinulak niya ang kanyang ina. Ang pagsasabi na maaaring masiyahan ang mausisa ng ilang tao. Malinaw na nahulog ang kanyang ama sa hagdan sa kanyang sarili nang hindi sinasadya, ngunit naniniwala siya sa mga salita ni Isaac at naisip na dapat itong si Clayton na nagtulak sa kanya mula sa likuran. Sa gayon, si Clayton ay naging isang nakagagalit na tao. Para bang ang pagkakaroon ni Clayton ay isang pagkakamali. Para bang hindi siya karapat-dapat sa kapatawaran. Gayunpaman, si Clayton ay hindi kailanman gumawa ng anumang mali. Ang mga salita ni Nicole ay biglang nagparamdam sa kanya na ang kanyang nakaraan ay hindi masama. Ang kanyang kamay ay pinipiga ang tuwalya na nakapos.
Itinapon niya ang tuwalya at samandal upang yakapin siya. Dahan-dahan, nagbuntong hininga siya. Nicole, ako talaga, ay gusto mo. Ang mga labi ni Nicole ay kinagat habang siya ay lumingon at ibinalik ang kanyang yakap. Ma'am, alam ko. Alam niya na gusto niya ito. Marami siyang nagustuhan. Kapag kumalma ang kanyang kalooban, nakaramdam ng gutom si Nicole, kaya nagpunta siya sa kusina upang kumuha ng 2 hiwa ng tinapay bago ibigay ang isa sa kanya. Wala ka pang kinakain mula kagabi. Ngumiti si Clayton at kinuha ito, pagkatapos ay kinuha din ang isang hiwa kay Nicole at itinapon ito sa gilid. Ako ay magluluto. Natigilan si Nicole habang igulong ni Clayton ang kanyang mga manggas at lumakad sa kusina. Umupo siya sa upuan sa tapat ng kusina at nanonood. Nagkaroon ng isang likas na aesthetic sa mga kalalakihan nang magluto sila. Ito ay napakakaakit-akit. Nagseselos talaga si Nicole. Tumingin si Clayton sa kanya at ngumiti. Mayroon bang ibang nais mong malaman? Dahan-dahan siyang huminahon. Sa suporta ni Nicole, maaari niyang harapin ang hindi matiis na nakaraan. Tumahimik si Nicole at direktang nagtanong, nagkaroon ka ng magandang relasyon sa ama ni Michael, hindi ba? Ang ngiti ni Clayton ay kumupas ng bahagya habang tumango siya. Siya ang taong nagturo sa akin ng pinakamahusay sa pamilyang Sloan. Siya ay walang muwang at simple, tulad mo. Hindi siya kailanman tumingin sa mga taong may kulay na baso. Si Clayton ay natural na sumabog ang mga salita ng papuri. Ginawa nitong medyo napahiya si Nicole. Napakaganda ko ba? Ito ay isang awa na siya ay namatay ng maaga. Kung hindi, nais kong ipakilala sa iyo ang lalaki. Nais din ni Nicole na makilala siya. Nais niyang makita kung ano ang taong nagdala kay Clayton ng tanging init na alam niya. Sa kasamaang palad, wala nang pagkakataon. Si Isaac ay brutal at hindi makatuwiran mula noong bata pa siya, ngunit mayroon siyang malalim na mga saloobin at siya ay nakakatakot na malamig. Noong ang aking ama ay nasa kumpanya, lihim na gumawa si Isaac ng paghahanda upang makapasok sa kumpanya. Sumali siya sa kumpanya sa ilalim ng pagpapanggap ng isang internship. Ngunit lihim siyang hinayla sa tuktok na tanso at lumapit sa sentro ng power ng pamilya Sloan. Isang sama ng loob para doon, kaya nag-set up siya ng isang bitag para sa akin at sinipa ako. Bumaba ang boses ni Clayton at medyo malamig. Nang maglaon, nahulog ang aking ama sa hagdan. Sinisiyasat ko ito pagkatapos at natagpuan na ang mga hagdan ay pinahiran sa isang layer ng langis. Inaasahan kong ginagawa nito si Isaac. Nanlaki ang mga mata ni Nicole sa pagkabigla. Hindi siya naglakas loob na paniwalaan ito. Talagang ginawa ni Isaac ang ganoong bagay ng madali. Walang naniniwala sa iyo. Hindi maiwasang magtanong si Nicole. Kabanata 10:29. Hindi niya mababago ang kanyang apelyido. Tumingin si Clayton kay Nicole at ngumiti. Sa palagay mo ba may maniniwala sa akin? Kung ikukumpara sa minamahal na si Isaac, ang lahat ay mas handa na maniwala na ito ay si Clayton na gumawa nito. Nag-joke si Nicole. Si Isaac ay talagang kasuklam-suklam. Mula sa puntong iyon, ako ay sinipa sa labas ng kumpanya at ang aking ama ay nagsimulang mag-ingat sa akin. Pinigilan niya ang aking mga aktibidad sa lahat ng dako at ibinigay ang kumpanya at lahat sa bahay sa kanyang nakababatang kapatid na si Isaac. Noon lang, ama ni Michael. Nakarating sa isang aksidente, at ipinagkatiwala niya si Michael at ang kanyang asawa sa akin. Ang isip ko ay ikinasal ng mabilis hanggat maaari. Tiningnan ni Clayton si Nicole nang sinabi niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang huling pag-aasawa ay nagdulot ng maraming mga opinyon tungkol sa kanya at inilagay siya sa mga pintas ng maraming tao. Anay na siya dito. Gayunpaman, hindi niya nais na masanay din si Nicole. Nang makita niya na hindi siya mukhang napaka-nababahala, nagbuntong hininga siya. Matapos malaman ng pamilyang Sloan ang tungkol dito, hindi nila nais ang iskandalo na kahihiyan sila, kaya't hinayaan nila akong ilayo sila sa kondisyon na pinapanatili ni Michael ang huling pangalan ng Sloan. Pagkatapos, ang araw na namatay ang ina ni Michael, siya ay nawalan. Ito ay nang iligtas ni Nicole si Michael. Naisave din ni Nicole si Clayton. Ang lahat ay paunang natukoy. Bahagyang nanginginig ang puso ni Nicole. Tila siya ay nakipag-ugnay sa kanila sa isang napakapinong punto sa oras, sa pag-on ng kapalaran ng kapalaran. Kung hindi man, 5 taon na ang lumipas, hindi niya nakuha ang kontrata kay Clayton at nakuha siya. Gayunpaman,
Nagtanong siya. Bakit kailangang panatilihin ni Michael ang apelyido ng Sloan? Dahil iniwan mo ang lugar na iyon, hindi mahalaga kung ano ang huling pangalan niya, di ba? Ngumiti si Clayton at tiningnan siya nang walang magawa. Tulad ng inaasahan ng isang pinapabore na binibini, si Nicole ay tumingin din ng mga bagay. Si Michael na pinapanatili ang kanyang apelyido ay magpapaalala sa kanilang lahat na hindi siya bata na maaari nilang mapupuksa. Ito ay upang takutin ang mga ito. Tanging ang ganitong paraan ay walang maglakas loob na maglagay ng kanilang mga kamay kay Michael. Si Nicole ay sinaktan ng isang biglaang pagsasakatuparan at tumango. Hindi niya ito naisip. Bukod, si Michael ang nag-iisang anak ng aking kapatid. Ang aking kapatid ay isang anak na ipinanganak sa aking ama at asawa, kaya walang nakakahiya sa kanyang pag-iral, hindi katulad sa akin. Hindi niya maaaring isuko ang kanyang mga karapatan at baguhin ang kanyang huling pangalan. Isang malamig na ilaw ang sumabog sa mga mata ni Clayton. Nais ni Clayton na panatilihin ni Michael ang apelyido na iyon kahit na ito ay para lamang makagalit kay Isaac. Ang pamilyang Sloan ay hindi lamang isang anak. Si Michael ay may lehitimong karapatan upang magmana ng kapalaran ng pamilya Sloan. Hindi ipinaglaban ito ni Clayton dahil hindi niya kinasusuklaman ito, hindi dahil natatakot siya. Tumango si Nicole at napanood habang mabilis siyang gumalaw upang kunin ang mga kamatis mula sa ref at hiwain ito. Pagkatapos, kinuha niya ang mga itlog. Agad na naaakit ang kanyang pansin. Kailan ko nakuha ang lahat ng ito sa aking refrigerator? Lumakad siya at binuksan ito. Ang refrigerator ay puno ng mga sangkap, lahat ay nakakagulat na sariwa. Kailan ko inihanda ang mga ito? Nagtataka si Nicole. Tumawa si Clayton at pinatok siya sa ulo. Walang laman ang refrigerator. Ano ang gagawin mo kung nagugutom ka at hindi ka mag-order ng takeout? Namula si Nicole. Sasabihin ko lang kay Logan na magpadala ng pagkain. Ang Logan na naiwan ni Grant sa kanya ay maaaring gumawa ng anuman. Ang ngiti ni Clayton ay kumupas ng bahagya. Si Logan ay isa ring tao na may isang pamilya at asawa. Kung patuloy mong pinapatakbo siya sa mga oras ng off-work, baka wala siyang sasabihin, ngunit sisabog ka niya para sa isang hindi pantay na boss sa kanyang puso. Tumahimik si Nicole. Hindi niya ito naisip dati. Hindi niya kailanman ginamit upang hayaan si Logan na magpatakbo ng mga errands kapag huli na sa gabi. Ang ginawa niya sa ngayon ay marahil ay hindi overboard, di ba? Kabanata 10:30. Malalaman niya. Nagpout si Nicole ngunit tumango sa kasunduan. Tama ka. Yumuko si Clayton sa kanyang ulo sa kalan. Nakita ko na ang iyong refrigerator ay masyadong walang laman nang dumating ako ng maraming beses bago, kaya bumili ako ng ilang mga bagay upang punan ito. Dahil hindi mo alam ang tungkol dito, nangangahulugan ito na hindi mo talaga ito tinitignan, ha? Hinawakan ni Nicole ang pagkakasala ng kanyang ilong. Masyado akong abala upang bumalik at magluto. Mas gusto din niyang kumain sa labas sa oras na ito. Gayunpaman, nagulat siya. Ang mga sangkap dito ay binili ni Clayton. Bakit hindi ko ito napansin dati? Mas mababa sa 10 minuto ang lumipas. Lumabas si Clayton kasama ang 2 mangkok ng marinara pasta. Nakakatukso ang kulay, at nakakaakit ang aroma. Agad na nagugutom si Nicole. Hindi niya inisip na si Clayton, na mukhang pinamunuan niya ang isang pampalasa na buhay, ay magiging napakahusay sa pagluluto. Ibinigay ni Clayton ang mangkok. Hamukay at magkaroon ng magandang pahinga pagkatapos. Tumango si Nicole. Hindi ka rin ba magpapahinga? Si Clayton ay hindi rin natulog buong gabi. Tumingin siya sa kanya ng isang kisap sa kanyang mga mata. Inaanyayahan mo ba akong magpahinga sa iyo? Tumayo si Nicole at nagmadali na ibinaba ang kanyang ulo upang kumain. Sa kanyang bibig, ang lasa ay mayaman at katamtamang maalat. Masarap talaga. Narinig niya ang pagtawa ni Clayton. May balita tungkol kay Michael sa isang habang. Personal akong pupunta at hahanapin siya. Tiwala si Clayton. Sumimangot si Nicole. Alam mo kung nasaan siya. Umiling-iling si Clayton. Madilim at mabigat ang kanyang mga mata. Hindi, ngunit gagawin ko. Si Isaac ay isang tanga at hindi ginamit ang kanyang utak sa disenteng paraan. Kinagat ni Isaac ang kanyang dila at hindi sinasabi ang anumang bagay ay hindi nangangahulugang walang magagawa si Clayton tungkol dito. Tumango si Nicole at nagbuntong hininga,
Umaasa na matatagpuan si Lil Michael sa lalong madaling panahon. Ang batang iyon ay maaaring natakot. Natapos ang pagkain ni Clayton at naghihintay sa kanya. Natapos din si Nicole na kumain sa ilang kagat. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga walang laman na mangkok sa kusina. Medyo napahiya si Nicole. Naghuhugas siya ng pinggan kahit na nagluto siya. Iwanan mo lang ito doon at linisin ko mamaya. Tumingin sa kanya si Clayton. Ikaw. Nagtataka talaga siya kung gagamitin niya ang makinang panghugas ng pinggan para lamang sa dalawang walang laman na mangkok. Tumanggo si Nicole. Gayunpaman, tahimik na natapos ni Clayton ang paghuhugas sa kanila sa 1 minuto. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay at lumabas. Kalimutan ito. Isipin ito bilang pagbibigay sa akin ng isang pagkakataon upang gumanap ng maayos. Inaliw siya ni Clayton. Hindi nagsalita si Nicole. Kinuha ni Clayton ang kanyang Amerikana at umalis. Hinaplos ni Nicole ang kanyang mga mata at nais na matulog sa pagtulog nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hinawakan niya ito at nakita na ito ay mula kay Eric. Matapos mag-isip tungkol dito, sinagot niya ito. Nicole. Kinagat ni Nicole ang labi. Ginoong Ferguson, mangyaring makarating sa punto. Tumunog ang mababang at malutong na tinig ni Eric. Alam mo ba ang lahat tungkol kay Clayton ngayon? Nais niyang malaman kung malulungkot si Nicole at magalit kay Clayton. Nagbigay ng malamig na tawa si Nicole. Gusto mo bang ulitin ang mga salita ni Isaac sa akin, Mr. Ferguson? Kung hindi nakinig si Nicole sa paliwanag ni Clayton, maiiwan ba talaga siya dahil sa mga salita ni Isaac? Hindi. Ang dahilan kung bakit nais ni Nicole na makipaghiwalay kay Clayton kanina ay hindi dahil siya ang masamang tao na sinabi ni Isaac na siya. Ito ay dahil sa pakiramdam niya ay hindi niya mahawakan ang kanyang mundo. Ngayon na ginawa niya, matatanggap niya ito at ibahagi ito sa kanya. Sa kabilang panig, nadama ni Eric ang lamig sa mga sinabi ni Nicole. Tumahimik siya. Hindi, pasensya na lang ako sa pagpapakilala kay Isaac Sloan kay Chairman Stanton. Sumimangot si Nicole, hindi malaman kung ano talaga ang nais ni Eric. Nagsalita siya sa isang cool na tono, tinanong ako ni Isaac na magrente ng isang lugar sa aking pangalan dati. Narinig ko na nawala ang brat ni Clayton. Maaari kang pumunta doon at magkaroon ng isang hitsura. Si Nicole ay tahimik sa loob ng ilang segundo at tila hindi naniniwala. Kabanata 1031. Walang kondisyon. Hinintay ni Nicole na ipahayag ni Eric ang kanyang mga kondisyon sa kapalit. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Binigyan siya ni Eric ng address at ibinaba ang telepono. Nagtataka si Nicole. Ito pa ba ang Eric Ferguson na kilala niya? Walang oras si Nicole upang mag-isip tungkol dito. Kinuha niya ang kanyang Amerikana at umalis. Ferguson Corporation. Matapos ay hang ni Eric ang telepono, kinuha niya ang sigarilyo sa tabi niya at sinindihan ito. Ang ashtray sa harapan niya ay nakapak na ng mga butts ng sigarilyo. Ang taong nakaupo sa tapat niya ay napaka-nakakagulat. Ferg, bakit mo lang sinabi sa kanya ang address? Hindi ka nakakuha ng anumang benepisyo. Naintindihan talaga ni Keith si Eric na mas kaunti at mas kaunti. Nakaupo ng hindi kalayuan, itinaas ni Toto ang kanyang kilay habang tahimik na pinapakain niya ang isda. Ito ang ideya ni Toto. Mahinang tumawa si Eric at huminga ng bibig ng usok. Ang usok ay kulot sa paligid, at naramdaman niyang lumago ang kanyang dibdib kahit na mas malapot. Makikinabang. Anong uri ng benepisyo ang dapat kong tanungin mula sa kanya? Sabihin mo sa kanya na iwanan si Clayton, syempre. Sabihin mo sa kanya na hindi na niya siya makita muli at ibalik siya sa iyo. Magsalita si Keith ng matuwid. Kung nagkaroon ng pagkakataong ito si Keith, hindi niya ito papayagan. Malamig na ngumiti si Eric. Ang kanyang aura ay malakas at regal. Kung gagawin ko iyon, hindi ba ito makikinabang si Clayton? Kung ginawa talaga ni Eric iyon, tiyak na hindi mag-atubiling tumayo si Nicole sa sinumpaang tao. Ang kanyang posisyon ay magiging mas masahol pa. Ano ang punto? Ngunit, madali ito. Hindi siya magpapasalamat sa iyo para dito. Walang pag-urong si Keith. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata at tiningnan si Keith sa usok. Hindi ko kailangan ng salamat. Masisiyahan si Eric kung ang saloobin ni Nicole sa kanya ay magpahina ng kaunti. Wala siyang kalamangan sa unang lugar.
Nang marinig ni Keith ang mga salitang iyon, nadama niya na lalong hindi niya maintindihan si Eric. Ngunit paano mo malalaman na kinuha ni Isaac ang bata at itinago siya sa lugar na iyon? Tanong sa kanya ni Keith. Kurot ang labi ni Eric. Ang mga kalalakihan ni Clayton ay mahahanap na siya kung hindi man. Bakit maghihintay siya ng isang gabi? Bagaman may kaunting kapangyarihan si Clayton sa media niya, mayroon siyang pera. Maraming mga tao na handang gumawa ng mga bagay para kay Clayton at magbigay ng impormasyon. Tumanggo si Keith sa pag-unawa. Bigla siyang naisip ng isang bagay at sinampal ang kanyang hita. Sinadya ba niyang i-frame ka? Kung ang bata ay naruroon, hindi mo magagawang i-clear ang iyong pangalan kahit gaano kahirap ang subukan mo. Sa anumang kaso, kung si Lil Michael ay nakatago sa isang pag-aari sa ilalim ng pangalan ni Eric, walang paraan para maipaliwanag niya ito mamaya. Hindi nag-abala si Eric na bigyang pansin siya. Ang utak ni Keith ay mabagal tulad ng dati. Masigasig na lumakad si Toto. Sa gayon, kumilos si Ginoong Ferguson at ibinigay ang balita kay Miss Stanton. Sa ganoong paraan, nang malaman ni Clayton, natural na tutulungan ni Miss Stanton si Ginoong Ferguson na ipaliwanag. Kailangan kong sabihin, ang iyong pamamaraan ay talagang mabuti, Ginoong Ferguson. Ang mga corner ng bibig ni Keith ay twitched. Ang ganitong uri ng pamamaraan na maaaring magkaroon ng isang domineering president. Ito ay masyadong maraming pagsubok ng kanyang katalinuhan. Bumagsak si Keith at tiningnan si Toto. Kung ito sa akin, nakalista ako ng aking mga kondisyon. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Hindi ko kailanman gagawin ang anumang nakikinabang na sumumpa sa tao. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata, at hindi sinasadyang sinabi ni Toto, iyon ang dahilan kung bakit hindi ka pa nakipagkasundo sa iyong asawa. Kinamumuhian pa rin niya ang iyong mga gawa. Sa isang instant, ang opisina ay tahimik at medyo malamig. Tumingin si Keith ng patagilid. Ang kanyang mga mata ay nakamamatay na naayos sa katawan ni Toto. Kinagat ni Toto ang kanyang mga labi habang nanginginig ang kanyang katawan, pagkatapos ay nagmadali siyang tumalikod at tumakbo palabas. Malakas na pinilit ni Keith ang galit na tumaas sa kanyang puso. Tumingin siya kay Eric. Paano niya nalalaman ang tungkol sa akin? Kabanata 1032. Little Softy. Ang tono ni Eric ay perfunctory, at ang kanyang mukha ay matalim bilang isang kutsilyo. Ikaw ay tulad ng isang kahihiyan na alam ng buong mundo tungkol dito. Hindi nagsalita si Keith. Mahirap bang humingi ng ilang dignidad? Sa pamamagitan ng paraan, alam mo ba ang tungkol sa kaso kung saan ang Ava York ay nakabitin ng pamilyang Stanton ilang araw na ang nakakaraan? Dati siya ay isa sa iyong mga tao, ngunit hindi mo siya tinulungan. Mahinahon na huminga si Eric na may kasamang usok at pinatay ang sigarilyo sa ashtray sa harap niya. Ang kanyang mga daliri ay mahusay na tinukoy, payat, at malakas. Hindi siya isa sa aking mga tao. Isa siya sa mga tao ni Asher Sullivan. Inilalagay ni Asher ang kanyang sariling kaligtasan sa itaas, at hindi ko gagawin ang inisyatibo upang tumalon sa hukay. Medyo hindi tapat ang tinig ni Eric. Para bang nakalimutan na niya ang tungkol sa Ava York. Si Nicole ay nasa kalahati doon bago niya naalala na tawagan si Clayton. Gayunpaman, ang linya ng telepono ni Clayton ay abala at hindi maabot. Nang walang ibang pagpipilian, nagpunta roon si Nicole kasama ang kanyang sariling mga bodyguard. Ang bahay sa ilalim ng pangalan ni Eric ay nasa isang ordinaryong lugar ng tirahan. Ito ay mukhang hindi napapansin at kahit na isang maliit na matanda. Ito ang pinaka-dilapidated na bahay na pag-aari ni Eric. Marahil ay napahiya din siyang sabihin. Pinangunahan ni Nicole ang kanyang mga tao doon at nakita ang ilang iba pang mga tao na nakatingin sa paligid. Ang pinuno ng pangkat ay walang iba kundi si Clayton. Ang mga mata ni Clayton ay nanginginig nang makita siya. Madaling pumunta si Nicole sa kanya. Nasa 13 sahig siya. Magmadali tayo. Tumanggo si Clayton at nagmamadaling pinangunahan ang mga tao. Walang oras upang alagaan ang mga titig ng ibang tao ngayon. Ginamit ng mga tao na si Nicole ang lahat ng kanilang mga pagsisikap upang sabihin sa mga manunood na hindi sila maaaring kumuha ng litrato o video. Nang makalabas na sila sa elevator, narinig nila ang malakas na tinig ni Lil Michael na nagmula sa loob. Tulong. Hinahagupit niya ako. Mr. Police, tulungan mo ako. Ang puso ni Nicole ay clenched.
Malapit na lang siyang magmadali nang mabilis na hinayla ni Clayton ang kanyang braso at kinaladkad siya sa likuran. May mga tao sa loob. Huwag magmadali. Kung nawala si Nicole kahit isang strand ng buhok dito, maaaring mamatay si Clayton ng sakit sa puso. Ang mga tao sa likod ay kumatok sa pintuan ng walang tigil. Ang taong nasa loob na nagpapanggap na wala sa wakas ay hindi maiwasang menas. Sino ito? Ang taong kumatok sa pintuan ay tumingin kay Clayton, na tumanggo sa kanyang ulo. Nagsalita siya sa isang napakainis na tono. Ikaw ba ang bagong nangungupahan? Kailangan mong irehistro ang iyong sarili. Ang iyong anak ay sumigaw sa buong oras. Siya ay anwisans. Ang tao sa loob ay hindi maiwasang buksan ang pintuan. Ikaw. Wala akong pakialam kung maingay siya, kaya. Ang instant na pinto ay binuksan, hindi na niya ito maisara. Ang dosenang o higit pang mga bodyguard sa labas ay nagmamadali, na ginagawang mas masikip sa loob. Sigaw ni Lil Michael. Tatay. Tatay. Narito ang iyong minamahal na anak. Alam niya na ito ay si Clayton kahit na bago niya nakita ang sinuman. Si Lil Michael ay tulad ng isang matalinong maliit na batang lalaki. Ang mukha ni Clayton ay lumambot ng bahagya habang dahan-daang hinayla niya si Nicole sa silid. Tatlong malakas na lalaki ang tumayo sa loob. Sila ang nagbabantay kay Lil Michael. Ang isa sa kanila ay humahawak sa leeg ni Lil Michael at tiningnan silang warily. Ikaw. Ikaw. Nagdilim ang mga mata ni Clayton habang nakatingin sa kamay ng lalaki. Hayaan mo na siya. Ito ay lubos na nagbabanta. Ang lalaki ay hindi naglakas loob na bitawan ang takot na mawala ang kanyang buhay. Sa kritikal na juncture na iyon, ang bodyguard sa kanan ay biglang itinapon ang bagay sa kanyang kamay na nangyari upang matumbok ang palso ng lalaki. Napilitan siyang bitawan. Nakawala si Lil Michael at nahulog sa sahig. Umakyat siya pabalik, inalis ang kanyang mga kamay, at tumakbo kay Nicole. Pinahid niya ang luha niya habang tumatakbo siya. Pretty lady, sobrang natakot ako. Ang malakas na Lil Michael mula sa naunang agad ay naging maliit na malambot. Bumagsak si Nicole sa pagkabalisa at niyakap siya. Mahinang bata. Kabanata 10:33. Hahalikan kita. Tumingin si Clayton kay Lil Michael nang walang pagsasalita. Gusto talaga niyang maabot at i-drag siya sa mga braso ni Nicole. Hindi ba niya nakita kung sino ang unang pumasok upang mailigtas siya? Mayroon bang mali sa mga mata ng batang ito? Malinaw siyang sumigaw ng, Tatay. Tatay. Ang malakas na mas maaga. Naisip ni Clayton. Ito ay talagang hindi maintindihan. Bago mag-isip si Clayton, ang tatlong malalaking kalalakihan na ang tanging bargaining chip ay tumakas mula sa kanila ay agad na lumuhad sa kanilang tuhod. Wala itong kinalaman sa amin. Ito ay si Ginoong Isa Akson na nagsabi sa amin na gawin ito. Hindi nagsalita si Nicole. Sure na sapat, ang mga tao na hindi nakatanim ng personal na madaling ipagkanulo ang kanilang mga Panginoon. Si Clayton ay hindi nagulat sa lahat at tumawa ng malamig. Hindi ako nagtanong tulad ng isang bata na tanong. Hindi na kailangang sumuko ng madali. Ang mga kalalakihan ay nagpalitan ng sulyap. Tumingin si Clayton sa paligid. Nabili ba ni Eric Ferguson ang bahay na ito? Maingat na sumagot ang mga kalalakihan, oo. Ang kanyang mga mata ay lumalim ng bahagya at bumagsak ng malamig. Dahil hindi ka pa nagdulot ng anumang pinsala sa aking anak na lalaki, papayagan kita sa oras na ito. Ngunit talagang wala ka bang nagawa kapag si Michael ay sumisigaw ng malakas? Tatlong malakas silang lalaki laban sa isang maliit na batang lalaki, ngunit wala silang magagawa sa kanya. Ang isa sa mga kalalakihan ay kinagat ang kanyang mga labi, na tila medyo malabo. Kami ay orihinal na nais na maglagay ng ilang mga table tas sa pagtulog sa kanyang pagkain at tubig, ngunit ang bata ay tumanggi na kumain o uminom kahit ano pa. Kung alam ni Isaac na mangyayari ito, ikinalulungkot niya na huwag hayaan silang kumilos ng mabilis. Nag-sneer si Clayton at tinitigan ang pagtingin sa bodyguard sa tabi niya bago siya lumingon. Gumamit siya ng isang kamay upang kunin si Lil Michael, na mahigpit na kumapit kay Nicole, at naglakad palabas ng malalaking hakbang. Tatay, tatay, bitawan mo ako. Gusto kong dalhin ako ng magandang ginang. Nagprotesta si Lil Michael sa kanyang balikat. Nagustuhan pa rin niya ang kanyang magandang ginang na mahusay na kahit na mabaho siya. Pinangunahan ni Clayton ang kanyang ilalim. Pagod na ang mga braso niya.
Hindi mo ba alam kung gaano kakabigat? Si Lil Michael ay naging masunurin. Malungkot siya at nagagalit. Medyo mas malakas lang siya. Sinaktan ni Clayton ang kanyang pagmamalaki ng masculine. Ako pa rin ang isang lumalagong bata. Naisip ni Lil Michael. Sinundan ni Nicole ang malapit sa likuran. Tinignan niya kung ayos lang siya. Nang makita niya na ayos lang siya. Lil Michael, hindi ka ba komportable kahit saan? Paano kung mayroon siyang mga panloob na pinsala? Tumahimik si Lil Michael. Masakit ang puso ko. Kailangan ko ng isang halik na gawin itong mas mahusay. Ang batang lalaki ay sumulpot sa kanyang labi. Siya ay sapat na maganda upang matuno ang puso ng mga tao. Tumawa si Nicole, at sinabi ni Clayton sa isang nagyayelo na tono, halika rito. Hahalikan kita. Naiinis ang mukha ni Lil Michael. Ang mga halik ng batang babae lamang ang gagana. Hahayaan ko na halikan ka ng nurse. Nagpanik si Lil Michael. Nagustuhan na ni Susan na halikan siya, kaya baka hindi siya makontrol. Hindi na kailangan, tatay. Hindi ko na kailangan ng mga halik. Ayos lang ako ngayon. Sa wakas natanto ni Nicole na nagbibiro siya at agad na hindi maiwasang tumawa. Si Lil Michael ay lumitaw sa harap nila na buhay at maayos, na naging pakiramdam niya na ibigay sa kanya ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Nang makarating sila sa sasakyan, sa wakas nakuha ni Lil Michael ang kanyang nais at kinuha ang braso ni Nicole habang nakasandal siya sa kanya, pinapanatili ang malayo kay Clayton. Pretty lady, nag-aalala ka ba sa akin? Tumanggaw si Nicole. Nagulat si Lil Michael. Malamig na sumingit si Clayton. Si Susan at ang bodyguard ay nag-aalala din sa iyo. Gusto mo bang tawagan sila? Tumingin si Lil Michael kay Clayton na reproachfully. Tatay, bakit ka naglalaro ng ikatlong gulong dito? Mahinahon na tinitingnan siya ni Clayton. Sa kanyang puso, nagtaka siya kung oras na upang simulan ni Lil Michael ang kanyang aralin. Kabanata 1034. Gamitin, ano ang kapalit? Ngumisi si Nicole at hinawakan ang kanyang maliit na mukha. Nag-aalala ang tatay mo sa iyo. Hindi siya natutulog buong gabi dahil hinahanap ka niya. Si Lil Michael ay nakasandal sa maligaya at hinayla ang braso ni Clayton, nanginginig ito. Si Daddy ang pinakamahusay sa akin. Lumambat ang puso ni Clayton. Hinaplos niya ang buhok ni Lil Michael at ngumiti. Naaalala mo ba kung paano ka inagaw kahapon? Maraming beses na kitang sinabihan na huwag magtiwala sa iba, ngunit ginawa mo pa rin. Kinurot ni Lil Michael ang kanyang ulo at kumurap ng kanyang maliit na mata. Hindi. Ang malaking matanda na si Isaac ay kumaway sa akin. Kilala ko siya, kaya lumakad ako, ngunit pagkatapos ay nahina ako. Pagkatapos ay nagising ako sa maliit na bahay na iyon. Mahina si Lil Michael. Naging malambot ang boses niya nang makita niya ang lalong solemna na mukha ni Clayton. Dahan-daang lumipat ang batang lalaki kay Nicole at malumanay na hinawakan ang kanyang mga daliri. Namula sa kanya si Lil Michael. Binasa ni Nicole ang kanyang lalamunan at mabilis na binago ang paksa. Tila inihanda ni Isaac. Kung hindi, hindi niya makukuha ng maayos si Lil Michael. Ngunit anong layunin niya para sa pagkuha kay Lil Michael? Nadama ni Nicole na nais ni Isaac na banta si Clayton ng isang bagay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makunan siya ni Clayton at mabilis na makita si Lil Michael. Ang kanyang motibo ay may dahilan. Nag-isip si Clayton ng ilang segundo at malamig na snort. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Kung gayon ano ang pinaplano mong gawin kay Isaac. Pagkatapos ng lahat, hindi ito kalayaan. Ito ay magiging napakahirap kung may pumatay dito. Ang mga labi ni Clayton ay curly sa isang medyo malamig na ngiti. Ang aking ama ay pupunta rito sa loob ng ilang araw. Nais kong makita kung ano ang ilalabas niya upang makipagpalitan para sa kanyang kapatid. Natigilan si Nicole. Bakit napakaraming miyembro mula sa pamilyang Sloan na pumupunta rito? Gayunpaman, ayon sa tono ni Clayton, tila hindi niya gusto ang kanyang ama. Ginawa nitong nasaktan ang puso ni Nicole para sa kanya, ngunit siya rin ay ginhawa. Makakatipid ito ng maraming problema at entanglement sa ganitong paraan. Dumiretso ang sasakyan sa Stanton Mansion. Medyo nalilito si Nicole nang mapagtanto niya ito. Ngumiti si Clayton at hinawakan ang ulo ni Lil Michael. Alam ko na ang pamilyang Stanton ay nag-aalala tungkol sa kagalingan ni Lil Michael, kaya mas mahusay na lumapit muna upang iulat na maayos siya.
Pagkatapos ng lahat, ito ay ang insidente ni Michael na gamulo kay Ginoong Stanton at pakikipag-ugnay sa partido ni Miss Weber, mas mabuti kung darating siya upang humingi ng tawad ng personal. Siyempre, ito rin ay dahil sa personal na dumating sa kanilang pintuan si Clayton upang ipaliwanag kay Floyd ang mga alingaw-ngaw na nilikha ni Isaac. Hindi naisip ni Nicole na malayo ito. Mas matulungin si Clayton. Ngumiti siya at hinawakan ang buhok ni Lil Michael. Huwag kang mag-alala. Nabuhay ka rito ng ilang sandali, kaya lahat sila ay gusto mo. Ngumisi si Lil Michael. Miss na miss ko na si Tiger. Gusto kong yakapin at alagaan siya. Oo naman. Nagmaneho ang kotse. Nagpunta ang butler upang tumingin at bahagyang natigilan upang makita sina Clayton, Lil Michael, at Nicole na magkasama. Miss Stanton, Ginoong Sloan, nandito ka. Ngumiti siya at sumulyap kay Lil Michael. Ang bata na bumalik na ligtas ay talagang cute. Ngumiti si Nicole. Nangangis na ba ang aking ama? Tumahimik ang butler. Hindi, si Chairman Stanton ay nasa masamang kalagayan ngayon. Hindi siya nagpunta sa pangingisda. Pinapatay niya ang mga isda sa halip. Si Nicole ay mahina na nagyelo at tumingin kay Clayton. Bakit pa si Floyd sa isang masamang kalagayan kung hindi dahil kay Clayton? Inaliw siya ni Clayton ng isang ngiti at pinalawak ang kanyang kamay, nais na pumasok sa loob habang hawak ang kanyang kamay. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at nag-atubili ng ilang segundo. Sila ba ay magiging napakataas na profile? Kabanata 10:35. Gusto mo ako. Gayunpaman, tulad ng naabot ni Nicole, isang malambot na maliit na kamay ang humawak sa kanya. Si Lil Michael ay ngumiti ng matamis sa kanya. Pinakagusto ako ng pretty lady, di ba? Pagkatapos, inilagay ni Lil Michael ang kanyang iba pang kamay kay Clayton. Pinakagusto ako ni Daddy, di ba? Sa makatuwid, ang taong dapat nilang hawakan ay sa akin. Bakit dapat hawakan ni tatay ang kamay ni tatay? Talagang kulang siya sa kamalayan sa sarili. Naisip ni Lil Michael. Tumawa si Nicole at tiningnan si Clayton, na ang mukha ay madilim, at hinayla siya sa loob. Kung hindi ito ang mansyon ng Stanton, si Clayton ay may disiplina na si Lil Michael. Ang batang ito ay talagang hindi mapaniniwalaan. Mas maaga ang butler upang ipaalam kay Floyd. Lumabas si Floyd sa kusina, amoy pa rin ng isda. Nang makita niya si Clayton, malakas siyang sumingit. Ito ay isang hitsura na malinaw na hindi tinatanggap ang kanyang pagdating. Lumabas si Lil Michael mula sa likuran nila. Uncle Floyd. Tumawag siya kay Floyd at tumakbo papunta kay kanya. Natigilan si Floyd at tiningnan si Lil Michael. Malapit na lang siyang mag-squat upang yakapin siya nang bigla niyang naalala na siya ay pinatay na isda at naamoy na masama, kaya iniwasan niya ang bata. Mabuting bata, Michael. Hayaan mo akong umakyat at magpalat muna. Si Lil Michael ay kumalas sa kanyang leeg at tumanggi na bitawan. Uncle Floyd, maamoy mo ang mabuti, mas mahusay kaysa sa tatay. Ang ekspresyon ni Floyd ay lumambot sa isang instant, at dinala niya ang bata sa loob. Ano ang isang mabuting batang lalaki? Ikaw ang pinakakaibig-ibig na bata. Dapat ay nagdusa ka kagabi. Sino ang nag-alis sa iyo? Ito ay ang malaking mini na si Isaac Sloan na nag-alis sa akin. Sa kabutihang palad, naisave ako ng pretty lady. Isa kami sa isang malaking pamilya ngayon. Binuksan ni Lil Michael ang kanyang bibig ng husto. Tumawa si Floyd. Sa kabilang banda, sina Nicole at Clayton ay nakalimutan sa pintuan. Nagpunta ang butler at paalalahanan siya. Miss Stanton, mangyaring pumasok. Natigilan si Nicole at mabilis na tumango. Bigla siyang umabot at kinuha ang kamay ni Clayton bago lumakad. Tatay, sina Grant at Ida ay wala sa bahay. Si Lil Michael ay dumating dito lalo na upang humingi ng tawad sa kanila. Pinahihit ni Floyd ang kanyang mga mata. Sobrang abala sila. Bakit dapat humingi ng tawad si Lil Michael kapag wala siyang ginawa na mali? Ito ang iba na nagkamali, di ba? Tumango si Lil Michael. Ito ay ang malaking mini Isaac Sloan. Oo, ang malaking mini. Si Floyd ay dotingly stroked ang kanyang ulo at tiningnan si Clayton na nakatayo doon, pansamantala sa pagkawala. Kinagat niya ang kanyang mga labi at ibinaba si Lil Michael. Si Tiger ay nasa itaas, kaya maaari kang umakyat. Marami kanyang namiss. Ang mga mata ni Lil Michael ay naiilawan habang siya ay tumakbo sa itaas na maligaya.
Sumunod ang butler sa likuran niya. Mag-ingat. 3 tao lamang ang naiwan sa sala. Ang ekspresyon ni Floyd ay tumaas ng solemna. Bakit ka narito? Hindi ko ba naipaliwanag ang aking sarili? Binuksan ni Nicole ang kanyang bibig, nakakaramdam ng pag-agaw para kay Clayton, at nais na magsalita sa kanyang ngalan. Gayunpaman, ang isang babalang hitsura mula kay Floyd ay natakot sa kanya at pinalunok niya ang kanyang mga salita. Ibinaba ni Clayton ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay mainit-init at katamtaman habang siya ay ngumiti. Uncle Floyd, narito ako upang humingi ng tawad at ipaliwanag ang mga salita ni Isaac. Magaan si Floyd. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at tumayo. Mag-uusap tayo sa pag-aaral. Umakyat ako at magpalit rin ng damit ko. Nangangahulugan ito na hindi niya nais na naruroon si Nicole. Tumingin si Nicole kay Floyd na walang magawa, ngunit hindi niya ito pinansin. Tinapik ni Clayton ang kanyang balikat at ngumiti upang aliwin siya. Huwag kang mag-alala. Mas mainam ito. Nakita ni Clayton na nag-aalala siya tungkol sa kanya at naramdaman kong masaya tulad ng maaari siyang lumipad. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ni Floyd na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, maaari niya itong tiisin. Kabanata 1036. Gawin siyang mawala. Sa study room. Matiig ang hinintay ni Clayton na baguhin ni Floyd ang kanyang mga damit at tumayo doon ng mapagpakumbaba. Tumingin si Floyd sa kanya at umupo sa sofa. Umupo ka. Naisip ito ni Clayton bago umupo. Inulit niya si Floyd kung ano ang sinabi niya kay Nicole. Sa oras na ito, nadama ni Clayton na parang ang kanyang puso ay hindi mabigat nang pag-usapan niya ito. Nang magsalita siya, parang pinag-uusapan niya ang iba. Nakaut na ang sakit ay maaaring talagang maibsan at matanggal. Natapos ang pagsasalita ni Clayton at tahimik na tiningnan si Floyd. Mas malamig ang silid. Ito ay naiiba sa pagharap kay Nicole. Ang pakikiramay at pagtitiis ni Floyd ay mga espesyal na kaso kapag nakaharap sa kanyang pamilya. Sa katunayan, si Floyd ay isang seryosong tao nang siya ay nahaharap sa mga tagalabas, tulad ngayon. Si Clayton ay hindi rin nang ahas na huminga ng labis. Sa paglipas ng oras, ang puso ni Clayton ay lumaki ng mas nakakatakot, at hindi niya maiwasang maging maliit na kinakabahan. Ito ay tahimik at pinigilan tulad ng naghihintay siya ng isang hatol. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Floyd. Napakagaan ng boses niya ngunit marilag pa rin. Clayton, naisave mo ang buhay ni Nicole, kaya't ikaw ay benefactor ng aming pamilya. Dapat kong pasalamatan iyon. Gayunpaman, hindi ko nais na gamitin ang aking anak na babae upang pasalamatan ka. Naiintindihan mo ba? Mahigpit na kinagat ni Clayton ang labi niya. Tumanggo siya. Siyempre, naintindihan niya. Talagang hindi ko talaga inaprubahan ang dalawa na magkasama. Ang isang mas simpleng tao ay magiging mas angkop para kay Nicole. Ang taong sa tingin ko ay higit na mataas ay si Ian Carter. Kahit na si Ian ay kulang sa kakayahan at hindi ba maraming mga prospect, malinaw ito sa sulyap na gusto niya si Nicole. Bumantong hininga si Floyd. Sa kasamaang palad, si Nicole ay walang interes sa kanya, at nabigo siyang mabuhay hanggang sa mga inaasahan. Ang mukha ni Clayton ay medyo hindi kasiya siya. Nakalimutan niya na si Ian Carter ay kabilang sa 4 na tao na nagpunta upang manood ng meteor shower. Ito ay lumiliko na si Ian ay mainam na uri ni Floyd. Naisip ni Clayton. Napakahusay mo sa lahat ng aspeto. Inihiwalay ang katotohanan na mayroon kang isang anak na lalaki, talagang perpekto ka, ngunit maraming taon na ako sa industriya. Alam ko rin na walang bagay na tulad ng isang perpektong tao. Sa huli, nagpasya si Floyd na sumuko kay Clayton. Hinawakan ni Clayton ang ulo. Tense ang boses niya. Wala akong kinalaman sa pamilyang Sloan sa mahabang panahon. Kung talagang wala kang kinalaman sa kanila, paano mo nawala si Michael? Paano kung ang taong mawala ka bukas ay si Nicole? Ano wala lang? Agresibo na hinabol ni Floyd. Tinitigan niya ng mabuti si Clayton na may malakas na pag-uugali. Hanggat si Clayton ay nasa paligid, imposible para kay Nicole na ganap na i-disassociate ang sarili mula sa pamilyang Sloan. Hindi niya hayaang makisali si Nicole sa potensyal na panganib na ito. Sa kanyang globo ng impluwensya, maaaring gawin ni Nicole ang nais niya. Gayunpaman, sa sandaling ito ay lampas sa saklaw na ito. Si Floyd ay hindi maaaring mag-ingat.
Sa pagbanggit ni Nicole, huminto ng bahagya si Clayton. Ang kanyang gwapong mukha ay tumigas, at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Matagal nang lumipas bago siya nagsalita sa isang tono ng firm. Uncle Floyd, higit na pinahahalagahan ko siya kaysa sa aking sariling buhay. Hindi ko siya papayag na nasa anumang panganib. Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas upang maprotektahan muna siya. Kung ang pamilyang Sloan ay nangahas na hawakan siya. Tumahimik si Clayton. Malamig ang tono niya. Pagkatapos ay gagawin ko ito upang mawala ang pamilyang Sloan mula sa mundong ito. Sa sandaling nagsalita siya, ang mga mata ni Floyd ay bahagyang umuurong. Pinaikit ni Floyd ang kanyang mga mata at mahigpit na sinuri ang bawat pulgada ng mukha ni Clayton. Nakilala ni Clayton ang tingin ni Floyd nang walang kaunting hangarin na itago. Hindi siya nagbibiro. Si Clayton ay maaaring magpigil sa loob ng mga dekada. Tiniis niya ang kanilang mga mock at kinutya. Gayunpaman, kung hinawakan nila ang kanyang ilalim na linya, hindi niya ito papayagan. Si Nicole ang kanyang ilalim na linya. Kabanata 1037. Naghihintay na sabik. Sa Clayton, dapat na tumigil ang pamilyang Sloan ng matagal. Hindi lang siya maaaring mag-abala na gumawa ng anuman. Madilim ang mga mata ni Floyd habang tumanggo siya. Lumabas ka. Si Lil N ay malamang na naghihintay ng sabik. Si Floyd ay hindi kumuha ng posisyon. Itinuwid niya ang kanyang damit at naglakad palabas. Nag-isip si Clayton sa saloobin ni Floyd. Baka wala nang pakialam si Floyd na galing ako sa Sloan pamilya. Siguro, hindi niya pipigilan si Nicole na maging kasama ko. Ang mga sulok ng labi ni Clayton ay curly. Ang mukha niya maaliwalas. Sa wakas ay nakaka-relax habang dahan daw ang huminga ng hininga. Tapos na ang pinakamasama. Naglaro si Nicole kasama sina Lil Michael at Tigger sa itaas. Ilang sandali. Matapos mabaygo si Tigger na ay upgrade ang sarili, nahulog ito sa estado ng pagmuni-muni sa sarili at hindi maligaya at hindi nasisiyahan. Mukhang nagdusa ito. Gayunpaman, nang makita ni Tigger si Michael, muling nabuhay ito. Ang ilang espiritu nito at tumalon sa kanya. Ang pagkurlang sa isang bola na malambot upang hawakan. Dumating ang Balter upang tawagan siya. Handa na ang pagkain. Tinanong ka ni Chairman. Bumaba ka upang kumain. Tumahimik si Nicole. Umalis ba si Clayton? Hindi. Nasa ibaba siya na naglalaro ng chess kasama ang tagapangulo. Wow, nakakagulat na magkakasuwato. Naisip ni Nicole. Tila medyo mas makinis kaysa sa kanyang naisip. Ang kanyang ama pa rin ay may malalim na pag-unawa pagkatapos ng lahat. Ngumiti si Nicole at kinuha si Lil Michael sa ibaba. Sa paligid ni Lil Michael, ang pagkain ay itinuturing na maging masaya. Pagkatapos ng pagkain, umalis ng maaga si Clayton. Ayaw pa rin ni Nicole at Lil Michael na umalis, at iginiit ni Lil Michael na hilahin si Floyd sa pond upang makita kung ang mga isda ay lumaki at tumaba. Kaya, kinuha ng dalawa ang kanilang mga pangingisda at nagpunta sa pangingisda. Natulog si Nicole at natulog hanggang huli ng gabi. Nang tumingin siya sa oras, halos 6:00 ng hapon. Kinuha niya ang kanyang telepono at natagpuan na mayroon si Clayton. Nagpadala ng maraming mensahe. Kayo ay hindi na bumalik. Umalis ako ng maaga upang bumalik ka. Ako sadyang iniwan si Lil Michael. Si Lil Michael ay walang silbi. Hindi ko siya dadalhin sa susunod. Ano ang gusto mong kainin para sa hapunan? Si Clayton ay talagang hindi gulong na magtanong ng paulit-ulit. Ang mga labi ni Nicole ay curly sa isang ngiti. Ang kanyang kalooban ay tila maging mas mahusay. Sagot niya. Babalik ako sandali. Sumagot si Clayton sa ilang segundo. Gusto mo bang bumili ako? Hindi na kailangan. Nagpadala si Clayton ng isang nakangiting mukha. Oh, ito ay isang baligtad na nakangiting mukha. Natigilan si Nicole at tumawa ng walang magawa. Pagkatapos, nagpadala si Clayton ng isa pang mensahe. Nakipag-ugnay ako sa paaralan para kay Michael at sasamahan siya doon bukas. Nais mo bang sumama sa amin? Nag-type si Nicole. Okay, sasama ako. Mahina si Lil Michael. Sa puntong ito, hindi niya alam na nawala lang ang kalayaan niya. Gayunpaman, medyo, ang paaralan na pinili ni Clayton ay dapat naligtas. Pagkatapos kumain ng hapunan, nagpunta sina Nicole at Lil Michael. Bumalik si Clayton at nagluluto ng ilang pinggan. Habang nakasuot ng apron,
Napakasama ni Nicole nang makita niya ito. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na kumain na kami. Ngumiti si Clayton. Pagkatapos ay magkaroon ng isang mangkok ng sopas. Michael, pumunta at magpalit ang iyong damit at lumabas. Tumanggo si Lil Michael at tumakbo papunta sa kanyang silid. Pumasok si Nicole. Ang dekorasyon sa loob ay simple at elegant, gayunpaman binigyan nito ng mainit at komportable ang mga tao na pakiramdam. Ito ay talagang tumugma sa karakter ni Clayton. Nagdala si Clayton ng isang mangkok ng sopas para sa kanya at inilagay ito sa hapagkainan. Nga pala, hindi pa kita tinanong. Paano mo nalaman kung nasaan si Michael? Tila nagtanong si Clayton. Tumahimik si Nicole. Sinabi sa akin ni Eric Ferguson. Hindi niya ito itinago. Masikip ang mga browser ni Clayton. Malamig ang mukha niya at solemn na. Ginoong Ferguson. Ang taong nagtatrabaho para kay Isaac, sinabi na ito ay bahay ni Ginoong Ferguson. Kabanata 1038. Mabaliw siya. Alam ni Nicole kung ano ang ibig niyang sabihin. Umupo siya at ngumiti. Sa palagay ko ipinakilala lamang ni Eric ang aking ama kay Isaac. Marahil ay hindi niya alam ang tungkol sa pagkidnap ni Lil Michael. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser. Bakit mo nasabi yon? Sapagkat walang pakinabang para sa kanya, at bihira siyang gumagawa ng mga bagay na hindi nagsisilbi sa sarili. Ang pagkuha kay Lil Michael ay hindi mahalaga sa kanya. Sinabi mo sa akin ang lokasyon na iyon sa araw pagkatapos ng insidente ni Michael. Malalim ang mga mata ni Clayton habang curly ang kanyang mga labi. Tila kailangan kong pasalamatan si Ginoong Ferguson. Hindi iyon kinakailangan. Nalaman mo ang iyong sarili kahit na wala siyang sinabi. Bukod, siya ay naging kasabwat ni Isaac, kaya sinusubukan lang niyang iligtas ang kanyang sarili. Hindi na kailangang pasalamatan siya. Kalmado si Nicole. Biglang ngumiti si Clayton. Malinaw at maliwanag ang kanyang mga mata. Sinasabing sinabi ni Ginoong Ferguson sa iyo dahil nais niyang pasalamatan mo siya, ngunit ito ang iniisip mo. Sinusubukan mo ba siyang mabaliw siya? Tiningnan siya ni Nicole sa pagkalito. Nagkamali ba siya? Tumawa sandali si Clayton bago pinapakalma ang kanyang emosyon. Okay, pakinggan kita. Dahil nais ni Nicole na mabaliw si Eric, si Clayton ay hindi gaanong nabibigatan. Ang mga aksyon ni Eric ay isang nazayang na pagsisikap. Sinulyapan siya ni Nicole at ibinaba ang kanyang ulo upang tikman ang isang kutsara ng sopas. Ito ay masarap at masarap. Gayunpaman, hindi siya maaaring uminom ng labis dito. Napakaraming perine sa loob nito, kaya hindi niya makontrol ang sarili. Ibinagsak ni Nicole ang kutsara sa oras at pinunasan ang kanyang mga kamay. Tapos na akong kumain. Say good night kay Lil Michael para sa akin. Pupunta ako upang magbasa ng ilang mga dokumento. Ipinadala ni Logan ang lahat ng mga dokumento sa kanyang email. Kailangan niyang basahin ang mga ito ng maaga ngayong gabi upang makabuo ng isang charter para sa pulong bukas. Tumanggo si Clayton at ipinadala siya sa pintuan, ngunit pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay. May nakalimutan ka ba? Tumingin ulit si Nicole sa kanya sa sorpresa. Ang kanyang telepono ay nasa kanyang kamay, at ang kanyang bag ay nasa kabilang kamay. Wala siyang nakalimutan. Umiling-iling si Nicole. Malalim ang mga mata ni Clayton. Bigla siyang nagbigay ng puwersa sa kanyang kamay upang hilahin ang babae sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mababang at husky na tinig ay umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Magandang gabi ka kay Michael. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? May isang pahiwatig ng paninibugho. Ang kanyang malalaking kamay ay nakapaligid sa kanyang baywang. Ang pakiramdam ng ganap na paghawak sa kanya ay medyo kahanga-hanga. Medyo nag-aatubili siyang bitawan. Natigilan si Nicole ng ilang segundo. Ang mainit at nakapapawi na amoy ng lalaki ay trance-inducing. Tumalon ang kanyang puso at halos sumakay siya sa isang labi. Tumayo roon si Nicole at naramdaman na mas mainit ang kanyang mukha. Nakilala niya ang kanyang mga mata na may kakayahang akitin ang mga tao. Ang kanyang puso ay tila nag-quiver. Ito ay nangangati tulad ng isang electric shock. Good night. Mabilis na natapos si Nicole at lumingon upang tumakbo. Si Clayton Sloan ay may malaking potensyal na maging isang seducer. Gayunpaman, matatag ang mga kamay ni Clayton at hindi binigyan siya ng pagkakataon na makatakas. May isang ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan siya ng makahulugan. Iyon lang. Hindi siya nasiyahan.
Paano nagpaalam ang ibang mag-asawa sa bawat isa? Tila kinakailangan na bigyan siya ng ilang mga aralin sa remedyo. Ang mga tainga ni Nicole ay nagsimulang mamula. Hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso sa nakamamanghang mata ni Clayton. Mabilis niyang iniwasan ang kanyang tingin. Ano pa ang gusto mo? May gulat sa kanyang tono. Labis siyang napahiya. Ang mga labi ni Clayton ay curly sa isang malahalimaw na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatalas. Ang kanyang mga labi ay lumapit, pulgada ng pulgada, hanggang sa maramdaman niya ang init ng kanyang hininga. Siya ay banayad at mainit-init habang papalapit sa kanya. Agad na naintindihan ni Nicole ang kanyang hangarin, at agad na nag-flush ang kanyang mukha. Kabanata 1039. Siya ay akin. Gayunpaman, si Nicole ay kahit papaano ay pinatuyo ng lahat ng kanyang lakas ngayon. Ang kanyang mga binti ay mahina, at halos hindi siya makatayo habang sinusuportahan ng mga braso ng lalaki ang kanyang timbang. Nakakalungkot. Lihim na sinumpa ni Nicole ang sarili. Ang kanyang puso ay marahas na matalo hanggang sa ang mainit na labi ni Clayton ay malumanay na pinindot sa kanya, pagkatapos ay tila huminto ang kanyang puso. Naalala pa niya ang nakamamatay na pakiramdam ng halikan niya si Clayton sa kauna-unahang pagkakataon. Nangyayari ulit ito. Ang kanyang pagpindot ay banayad, at binigyan niya siya ng sapat na oras upang umangkop. Matapos ang malumanay na pek, ang kanyang halik ay unti-unting lumaki ng mas agresibo habang nilalagay niya ang kanyang mga labi at dila na parang gusto niyang ubusin ang bawat pulgada niya. Si Nicole ay nasa isang kalagayan habang siya ay pinangungunahan ng kanya. Ang kanyang isip ay nawala na blanko, at maging ang kanyang mga buto ay nakakabit sa loob. Ang kanyang buong mundo ay naging nakamamatay na pakiramdam na dinala sa kanya ni Clayton. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit guman siya sa nangyayari. Ang dalawa sa kanila ay nalubog sa kanilang sariling maliit na mundo kapag ang isang biglaang matalim na sigaw ay tumunog, na sinira ang dimensional na pader ng mundong ito. Lumabas si Lil Michael pagkatapos mag-shower at binago ang kanyang damit upang makita ang eksenang ito. Hindi niya ito matatanggap. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit, pagkabigo, at mapait na puot sa kanyang ama. Malakas na itinulak ni Nicole si Clayton at nakita si Lil Michael na nakatayo na hindi kalayuan, na sumulyap sa kanila ng galit. Hindi niya makontrol ang kanyang pamumula. Ilang sandali, nais niyang mamatay mula sa kahihiyan. Kinagat ni Nicole ang kanyang maislan na pulang labi, sinulyapan ang taong nagsimula ng gulo na ito, at tumalikod upang tumakbo pabalik sa kanyang apartment. Sa oras na ito, hindi pinamamahalaang ni Clayton na hilahin siya. Siya chuckled at hinaplos ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay kasing init ng isang mainit na tagsibol. Bakit madali ang pag-blush ng Little Miss Stanton? Parang kailangan kong masanay siya sa lalong madaling panahon. Kinolekta ni Clayton ang kanyang kalooban, umikot, at tumingin kay Lil Michael. Tumigil sa pagsigaw. Saway niya. Agad na tumigil si Lil Michael na sumisigaw. Ang bata ay nanginginig sa galit. Naglakad si Clayton sa mesa at nagpatuloy na kumakain na parang walang nangyari. Wala siyang pakialam sa kalooban ng kanyang anak at ang kanyang maliit na puso na kumalas. Naglakad si Lil Michael ang kanyang mga maikling binti at umakyat sa upuan sa tabi ng mesa. Ginaising niya kay Clayton. Hinalikan mo na ba siya ngayon? Paano mo siya hinalikan? Ako ang magpapakasal sa magandang ginang. Bakit siya hinalikan ni tatay? Galit talaga si Lil Michael. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata at tiningnan si Lil Michael. Oo, nakikipag-date kami, kaya syempre, maaari ko siyang halikan. Ang mga bilog na mata ni Lil Michael ay nagulat na nakatatak sa kanila. Ano? Ang kanyang sorpresa ay hindi natagpuang. Paano kayong dalawa ay nakikipag-date? Paano kanya magugustuhan? Ang ekspresyon ni Clayton ay lumubog para sa isang instant. Kailangan ba niyang maging napakasama sa kanyang ama? Hindi katakataka na kinuha niya sa akin ang isang magarbong. Pagkatapos ng lahat, Kat Angie tangi ako. Wala bang maraming kababaihan na nais na maging ina mo dati? Paano maihahambing ang pretty lady sa mga babaeng iyon? Hindi talaga matatanggap ni Lil Michael ang nakakagulat na katotohanan na ito. Hindi ba ako ang nagustuhan ng isang magandang ginang? Bakit gusto niya si tatay sa halip? Ang mga labi ni Clayton ay nakangiti habang nakatingin sa kanyang anak. Ito ang katotohanan,
kaya kailangan mong tanggapin ito sa lalong madaling panahon. Mas mahusay mong baguhin ang paraan ng pag-uusap mo sa kanya. Ano ang dapat mong itawag sa kanya? Ang mga salita ni Clayton ay gumawa ng pagbagsak sa mundo ni Lil Michael, ngunit kumilos si Clayton na parang walang mali. Pretty auntie, kung gayon. Maaaring siya ay maging iyong mommy sa hinaharap, kaya kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang maliit na mukha ni Lil Michael ay naputi. Oh, hindi. Hindi ko matatanggap ito. Ang kanyang mga bilog na mata ay nagsimulang umapaw sa luha. Siya ay akin. Pakakasalan ko siya kapag lumaki ako. Nagustuhan ko muna siya. Sinabi niya na gusto niya ako ng pinaka. Sinabi niya na hihintayin niya akong lumaki. Kabanata 1040. Magmadali at maghiwalay. Nalulungkot si Lil Michael. Umupo siya roon, umiiyak at pinunasan ang luha niya. Sinubukan niyang kumilos ng kaaya-aya upang ibibigay sa kanya ni Clayton. Tatay, matanda ka na. Maghanap ka lang ng ibang ginang. Nangangako akong hindi ko siya mapang-api, kaya ibalik sa akin ang magandang ginang. Kahit na alam ni Lil Michael kung anong mga saloobin ang mayroon ng mga kababaihan nang bumagsak sila sa paligid ni Clayton. Kaya, dumating siya sa lahat ng mga uri ng trick upang mapupuksa ang mga ito. Ngayon na naisip ni Lil Michael tungkol dito, pinagsisihan niya ito. Nakita ni Clayton sa pamamagitan ng kanyang motibo sa isang sulyap at tumawa. Pinagtutuunan ka lang niya at naglalaro sa iyo. Bakit mo ito sineseryoso? Hindi ko gusto ang ibang mga kababaihan. Gusto ko lang siya. Hindi mo na kailangang mag-isip ng mga paraan upang makuha ang aking mana. Lahat ng pera ko ay gugugulan niya. Ang pag-iyak ni Lil Michael ay naging mas malakas at malungkot. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Kalmado na natapos ni Clayton ang pagkain sa harap ng kanyang umiiyak na anak. Si Lil Michael ay tila walang balak na huminto kahit na matapos na ang paglilinis ni Clayton, kaya't napunta lamang sa banyo si Clayton upang maligo at maghanda para sa kama. Inilipat ni Lil Michael ang kanyang maikling binti sa silid ni Clayton, umupo sa kanyang kama, at humagulgol. Medyo nasobrahan si Clayton nang lumabas siya. Tumangala siya. Sa kabutihang palad, ang soundproofing sa apartment na ito ay mabuti. Ano ang gagawin niya kung ginulo niya ang pagtulog ni Nicole? Si Clayton ay humiga sa kama upang matulog, at si Lil Michael wine sandali bago siya napapagod mula sa pag-iyak at nakatulog din. Maaga sa susunod na araw. Dinala ni Clayton si Lil Michael sa banyo upang hugasan at personal na pumili ng damit para sa kanya na magsuot. Si Lil Michael ay inilipat pabalik-balik sa isang labi. Nang maalala niya ang bangungot kahapon, ang kanyang mga mata ay namumula, at nagsuot siya ng matapang na mukha. Hindi kita patatawarin maliban kung nakikipaghiwalay ka sa kanya. Tumigil ang kamay ni Clayton. Kung kasama niya ako, madalas mo siyang makita, ngunit kung kasama niya ang iba, hindi mo siya makikita kahit na nais mo. Hindi ba sinabi ko sa iyo dati? Kailangan nating panatilihin ang isang tao na kasing ganda niya at siya ay mapalapit. Tumanggi si Lil Michael na tanggapin ito at ayaw makinig sa naging. Si Clayton ay walang magawa at hindi balak ipagpatuloy ang paksang ito. Kailangang tanggapin ito ni Lil Michael kung nagustuhan niya ito o hindi. Natagpuan ko ang isang paaralan para sa iyo. Ito ay isang grade na mas mataas kaysa sa iyong kasalukuyang syllabus. Buti naniniwala na hindi ito magiging isang problema para sa iyo. Oh, ito rin ay isang boarding school. Nahihirapan si Clayton na maghanap ng isang boarding school sa hinaharap, sina Nicole at Clayton ay malaya na walang kadistansya sa kanila. Tiningnan siya ni Lil Michael sa pagkabigla. Ang kanyang malubhang hitsura ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ayoko. Ang kahirapan sa kanyang syllabus sa media niya ay tulad ng paglukso ng 3 marka sa isang hilera. Kung kailangan niyang pumunta sa isang paaralan na isang grade na mas mataas kaysa sa kanyang nakaraang kurso, siya ay magiging bunsong mag-aaral sa klase. Iniisip ba ni Daddy na hindi ko alam kung bakit niya ako pinapadala sa boarding school? Si Daddy ay Sochez. Dumaan ako sa sobrang pananakit upang makasama ang pretty lady. Biglang tiningnan siya ni Clayton. Wala kang pagpipilian. Kukunin ko ang ulat ng iyong bodyguard sa pangkat ng seguridad ng iyong paaralan, at magluluto si Susan sa cafeteria. Magkaroon lamang ng isang mahusay na time sa kanila sa hinaharap. Maingat na inayos ni Clayton ang lahat. Si Lil Michael ay hindi nagsasalita.
Pagkatapos ng agahan, pinangunahan ni Clayton ang nag-aatubili na si Lil Michael sa pintuan. Naghihintay si Nicole sa ibaba. Nang makita niya silang bumaba, ang ekspresyon ni Clayton ay tulad ng simoy ng tagsibol, habang si Lil Michael ay humila ng mahabang mukha. Ang kaibahan ay masyadong malakas. Kumaway si Nicole sa kanila. Ngumiti si Clayton, lumakad, at nagsalita sa isang mababang tinig kay Lil Michael. Ngiti. Kung gagawin mo siyang hindi maligaya, manatili ka sa paaralan para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Si Lil Michael ay hindi nagsasalita. Hindi rin niya maipahayag ang kapaitan sa kanyang puso.